digmaan sa Uhud ay pangalawang digmaan, ikalawang digmaan pala, malaking digmaan na nangyari pagkatapos mag-hijra ni Propeta Muhammad SAW. After niyang makarating sa Makkah, sa Madina, of course maraming kalaban. Mas lalong nag-unite ang mga kalaban ng Islam. Yung mga taga-Makkah nag-unite sila, yung mga taga-Taif nag-unite sila, yung mga taga rito sa Madina na mga hindi rin nag-Muslim, dalawang uri yung sila rito, yung mga Hudyo at yung mga Mushrik. So maraming kalaban ng Islam. Yung unang digmaan ay yung digmaan sa Badar. Yung Badar, lugar yon na kung saan medyo malayo dito, hindi natin kayang puntahan. So hindi na natin pupuntahan yon. Malayo yon. Yung pangalawang, kung saan ang digmaan na yon, sa digmaan sa Badar, nanalo ang mga Muslim 310 ata laban sa 1,000 mandirigma. Diba? 310 ang mga sahaba, 310, 312. Samantalang ang mga kalaban ay 1,000 sila. Nanalo sila dahil sa tulong na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sa pangalawang digmaan, itong Uhud, kung titingnan yung pagdating sa digmaan, kung ano yung casualties at yung mga natalo at gano'n, panalo pa rin ang mga Muslim kasi sa bilang nila. Ang bilang ng mga hindi Muslim ay, kung di ako nagkakamali, doble o triple sa bilang ng mga Muslim sa digmaan sa Uhud. So of course, si Propeta Muhammad ay mayroon siyang ini-specific na isang instruction na yun ang magpapanalo at magpapatalo sa mga Muslim sa panahon na yun sa digmaan ng Uhud, kung sinunod lang nila. Kaso hindi nila sinunod eh. Ano yun? Si Propeta Muhammad, ito yung Uhud na tinatawag. Ito yun, oh, yung Uhud na yan. Laki niyan. Yan, Uhud yan eh. Sa mga hadith ni Propeta Muhammad, maraming nababanggit yung tungkol sa example ng Uhud. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad, sabi niya, yung isang Kristiyano doon sa impyerno, ang isang ngipin niya ay kasing laki ng bundok ng Uhud. Yung isang ngipin lang niya ng isang Kristiyano, ganyan kalaki. Oh, sasakyan sa likod. Diba? Ngayon, ang sabi ng Propeta Muhammad, kahit anong mangyari, naglagay siya ng 50, hindi na nagkakamali, 50 dyan sa bundok na yan, yung ginakita nila. Yung burol na yan, naglagay si Propeta Muhammad dyan ng 50 na mga archer. Alam mo yung archer? Aywa. Ano sila, mga babayong mga kalaban, may mga panang lumilipad. Akala ng mga Muslim na kumukuha ng mga espada, kalaban galing doon sa, kahit yung mga yun, pinaan natin nila. So nagkaroon actually ng rumble, misencounter. Nung nakita ng mga umaatras na kalaban yun, bumalik sila. So ang mga Muslim, binagitnaan nila. So maraming namatay sa digmaan na ito. Sabi ni Propeta Muhammad, dito namatay yung kanyang uncle na si Hamza. Si Hamza, yung uncle niya na yun, pinatay ni Wahshi. Si Wahshi, isang alipin ito na magaling sa sinibat niya si Hamza at hinati niya yung tiyan. At ang ginagawa kasi nila, pag nanguhuli nilang mga Muslim, napapatay nila, tinatanggalan nila ng tenga. Sinasabit nila bilang tanda ng kanilang kabrutalan. So diyan, yung burol na yan, diyan sila bumaba. Actually medyo mataas-taas siguro sa sobrang lagi na lang umuulan, na inshallah. Dito yung Uhud. Ito yung Uhud. So ganun ang tapos pupuntahan natin inshallah yung libingan ng mga 17 na syahid na namatay mula doon sa mga archer. Meron diyan 70 mula sa mga archer at mula doon sa mga namatay din sa nasa field. Meron diyan libingan at nandiyan yung kung gusto niyo para mabilis tayo, punta tayo sa libingan, akyat tayo ng konti ron, konting picture, tapos balik na tayo sa bus. Okay?